Ito, magandang hapon. So, yan, dito tayo sa ano natin, sa babuyan. So, yan, update tayo. Kung ano na ang update natin. So, medyo ilang araw na tayo hindi nakapag-update. So, ito na po ang nangyayari, mga kapigi. So, yan po. So, dito tayo, simula tayo dito sa sa ipangalawa. So ang nauna nandun sa baba, sa taas. So dito tayo sa baba. So ito. Ayan, ikot-ikot tayo dito para may update tayo sa babuyan natin. Ayan po. So ayan. So, yan po ang solusyon para sa ano natin, sa mga baby. Para matigil natin yung ano, yung pagtatae nila. So, yan. So, yan po ang gagawin natin. So, sana sa susunod na paglaki nito ay magbigay naman tayo ulit ng vitamins. So bakit lagi tayong tumitira ng vitamins? Para malusog lagi yung mga ano natin, mga biik at maganda yung kain nila. So yan po ang gagawin natin. Bakit tayo nagbibigay ng vitamins? So ang vitamin po ay hindi po nagkaka-apekto po sa ano, sa kasi yung iba natatakot, ba't lagi tayo nagbigay ng vitamins? Di ba yan nakakatakot? So hindi po. Ang vitamins po ay para sa iwas po sa mga sakit, lalo na ngayong panahon. Parang tao rin naapektuhan sa COVID, parang mga diet. Lalo ngayon na tag-ulan. Ulan, init. So, delikado po sa pagtatae. So, kaya lagi tayong nagbibigay ng vitamins. So, yan po ang purpose natin sa mga ganitong edad. Ito na yung madumi. Sorry po sa kumakain dyan. So, yan o. Okay yan. So, dito. Ito na yung resulta po. Malusog yung mga alaga natin. Nakadidi na sa tubig. So, lagi tayong bantayan na meron talagang tubig na hindi sila kasi mag-dehydrate pag hindi pag naubusan ng tubig. So, minuto, araw-araw, oras-oras, uminom talaga sila. Ay, sarap nito pang lechon. O, order na kayo sa sino mag-order dyan. So, yan po ang sistema po sa bagong patining. Kompleto sa vaccination. Yan po puti nila. So, tara, akyat tayo sa taas para makita natin kung anong resulta sa taas. So, ano na kaya dito? Laki ng namin, no? Magiging inahin. So, ito yung magiging inahin namin. Bago. So, ito, ang target namin dito para sa Halloween. So, mabinta yung mga next month. Mabinta ang mga karne yan sa buwan na yan, October. So, yan po. Itong tatlo para sa October to. So, ito, pang inahin namin. Nagtatae sila. So, may mga kama kami para sa mga biik. So, ito, malapit na ditong ihiwalay. Mag-isang buwan, kalahati na. So, ito, malapit na to. So, hintay tayo. So, yung mga tips, ganun din. Step by step.
So, huwag nating i-rumble yung sistema po sa pagbigay ng ano, kasi nakakasama po talaga. So, yan talaga ang ano natin, resulta po sa pagbaboyan. Sunod tayo sa patakaran ng ano, pakain, pagbigay ng mga bakuna. So dito tayo. So ito yung 2 buwan. So andito 13 heads. So nabinta na yung iba. Naiwan na yung 6. So ito yung magiging inahin namin bago. So dito tayo. Ha? So siga pa dito. So dito tayo. Ito yung 2 buwan. Ay malapit na mag 2 buwan. So magkasabay lang dun sa ano, dyan na area na yan. Yan. Ito yung magiging kasabay niya. So ito yung ano, magawin natin bagong patining. So kumpleto na yan sa ano, sa purga, vitamins. So lahat ready na sa ngayong buwan. So rain or shine. So ganun din. Laban lang mga kapigi. So ganito tayo sa pagbaboyan. Ang may alam ay sigurado talaga ang pamumuhay sa pag-aalaga natin sa baboyan. Lamang talaga ang may alam. So ganyan po. So dapat natin may alam tayo. Kasi pag wala tayong alam sa pag-aalaga, so delikado yung ano natin, kapital po. So bagsak talaga. So ito yung mga inahin natin. So ang dito, ang hindi pa na buntis ay isa na lang po. So yan siya. Ayun pala, ayun. So yan bagong buntis. Ito bago din. Ito buntis na rin. So lahat hanggang dito buntis. So ito barako to. Ito yung bagong barako namin. Galing sa PIC. So matindi yan. So balang araw makarami pa tayo ng ano na maging inahin. So maganda talagang mag-inahin po. Sa totoo lang. Malaki yung kita sa inahin. So yan po. Nakasablay pa yung ano. Malamig kasi yung semento. So hindi kami paubusan kami ng kuna. Higaan nila. So ganyan lang po. Basta may ilaw, laban pa rin yan. No? Uy! So, kapatong sa mamaya. Malamig ang panahon. Ito yung view ng ano namin, baboyan, medyo hindi pa na-organize po ang ano namin, baboyan namin. Ang daming nakasabit. So mga importante yung nakasabit na yan, gamit po sa baboyan natin. Ito pang ano na to, ilan na ba yung ang dami po. Ang nanganak ngayon, 1, 2, so dito 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 ano na pala. Inahin na nandito na nanganak.
Kapato mo. So yan po ang ano natin ngayon. Ang video natin sa ngayon. Dito sa Babuyan. Sana may nakuha kayong tips po sa binigay ko sa ano natin sa day 1 hanggang day 10. So sa pagtapos niyan, tuloy-tuloy na yan hanggang sa ano natin, sa pagkahiwalay. So yan po ang napaka-importante po na gagawin po natin sa inahin. So kung makalagpas tayo sa hanggang sa pagkahiwalay ay nagiging successful na po. So yan lang po ang pinakamahirap talaga, ang day 1 hanggang pagkahiwalay po. Kasi yung mga edad na yan ay nagkakaroon talaga ng matinding labanan. Parang parang may kalaban din, labanan. Mapalaban ka talaga dahil sa sa panahon ngayon, tag-ulan, init naman, ulan, init. So parang nabagsakan ka talaga ng maraming problema pag napasukan ka ng pagtatay po ng mga biik. So yan po ang napaka-importante na pag-usapan natin, yung day 1 hanggang 10. So hanggang sa pagkahiwalay sa inahin natin. So importante na okay yung mga inahin, healthy sila, at nabigyan natin ng magandang pakain. So yung nabigyan natin yung mga powder na ibigyan natin para malusog ang alagang biik. So yan lang po. Thank you for watching. Ayos. Grabe yung ulan. Padidi na yung natin, no? Yan po ang 15. So 40 na lang yan kasi nilipat yan yung isa. Si Papa. Grabe, hindi magkasya. So yan po ang update natin, yung yung 15 heads. So buhay talaga lahat. So yung isa po dito nilipat din sa sa last na nanganak. So yan po, grabe ang lakas ng ulan dito sa Cebu. So yan po, may ilaw tayo, tapos mahigaan ang mga biik natin para hindi malamigan. So yan po ang natin. Palaging na may ganon pag may ulan. So dito naman sa natin, pangalawa. So ito po yung pangalawa natin. So malapit na po. Malapit na tong iwalay sa inahin nila. So yun, naglagay kami ng sako para may mahigaan sila. So wala tayong yung bed nila. So ito na lang yung nilagay namin, sako na nakatali po doon sa gilid para hindi malamig. So yan, sarap ng tulog nila. So yan po, para healthy lagi yung natin, mga alaga. So diskarte lang para hindi mano yung natin. So yan po ang inahin niya. So grabe yung dede niya, So yan. So yan po ang update natin dito sa mga alaga nating mga piglet. So yan. So ito po yung natin, mga patining natin. So yun, malapit na. So naka-grow weeks to. So yan po yung mga kapatid niya nandun sa kabila. Ayan. So 6 yun dito. So yan po. So gustong order dyan ng baboy, pang pwede pang live.
sample. Grabe ang tigas. So, dyan natin malalaman na ano ang resulta po sa ano natin. Kung matigas na ba? Gusto talaga sa pagkain, no? Ayan. So, dito tayo sa huling, yung isa na nilagay natin dito. Oh, gusto yung mga ano natin pag may mga higaan, pag may higaan tayo na ginawa natin, tapos may ilaw dito. So, yan po ang resulta. So, ito yung ito siya. Ang galing po doon sa 15 heads na piglet natin. So, yan. Ito na siya. So, ayan ang lalaki na niya. Tapos, ito yung 11. So, 12 sana to. May isang patay. So, nilagyan namin isa para sarado. 12. Ayan. So, ito yung nauna. So, dito tayo. Ito yun, pag-usapan natin to. Ito yung maganda na po ang resulta. So, wala na yung inahin natin. So, ito na. So, 1 month old. So, yan. So, magkano na yung biik natin dito sa Cebu. So, yun ang namin dito. Minsan hindi na tayo per head. Depende po sa laki ng biik. Ayan, kasi sobra na sa edad. So, pag ganito, pag sobra sa edad, kailangan natin timbangin. So, timbang na po ang dito. So, ayan. Pag umabot ng pag 10 kilos, 3,500. Pag naging 12 na siya, 12 kilos, ayan, dagdag tayo. Dagdag tayo ng ng every 1 kilo, isang daan. So, ayan. Ayan, So, wala pa tong purga. So, nabigyan na natin ng vitamins. Tapos, ang purga na lang ang kulang nito para dire-diretso na yung natin, yung pagtubo nila. Tapos, after, pag starter na siya, so, magbigay tayo na ulit ng, ng vitamins. Tapos, pag grower 2, so, grower 1, okay lang yan. Pag grower 2, pag magsimula ng grower 2, ayan, purga naman tayo ulit. Tapos, after 1 week, ayan, vitamins. So, yan po ang resulta natin sa pag-aalaga po. Makikita natin talaga yung magandang resulta sa pag-aalaga natin ng mga baboy natin. So, ang pangit pa tingnan, kasi wala pang purga. Pag mapurga na to, kikinis ng mga balat nila. Yung mga balahibo, nung kulubot pa. So, ganyan po ang resulta pag wala pang purga. Ayan. Gustong-gusto talaga sa bigyan tayo ng konti. Pag ganitong edad, di natin, may limitation po sa pagkain nila sa ganitong edad kasi pag sobra sa kain nagtatai po. So kung ilan lang yung natin nabigay, so yun lang talaga. Pag isa nito sa isang tabo, so isa lang talaga. So pag kulang, so lagyan ng kaunti. So, yan lang. Yan lang po ang limit. Yan lang yun. So, ayan. So, yan po.
So, ang ibigay po natin na sisikal ay 3 spoon po. Every pakain nila sa lang, sa umaga lang po ang ibibigay natin. Pag sa tanghali ay limit po tayo sa pakain, kalahating kilo. Pag sa hapon ay balik naman tayo sa 1 kilo. So yan po ang gagawin natin ng sistema. Pag sa unang araw sa inahin natin ay di muna tayo magpapakain. Kasi bakit? Kasi bagong panganak, baka limit talaga tayo sa tubig at sa pakain. So wala tayong gagawin dyan, wala tayong pakain. So doon po tayo sa pangalawang araw. Kasi makikita natin yan, hindi talaga gusto ng inahin natin na magbigay talaga ng hindi talaga gusto sa inahin natin na kakain sila. Makikita po natin yan, observe po natin sa inahin. So sa pangatlong araw pa yan na gustong gusto na kumain. So dyan tayo na huwag natin biglain po ang pagpapakain po sa inahin natin. So unti-unti muna, bigay tayo ng ganito karami sa pangatlong araw. Tapos hanggang sa naka-recover siya sa pag-ano niya. Kasi nakaka-stress pa yan. So nasa 4 na araw o 5 araw ba. O, balik na tayo sa normal na pagkain. So yun po ang gagawin natin sa inahin natin na bagong panganak. So wag nating biglain po ang inahin natin. So baka sabihin na baka magutuman, hindi po yan magugutuman. Normal lang po sa sa inahin. Parang tao, unang araw wala mo nang kain. Parang petiks-petiks lang. Sabaw, ganun lang. Pero sa inahin natin, baka mabinat siya sa sobrang busog, so hindi talaga pwede yan sa sa inahin. Yan po ang gagawin natin. Unang araw, 2 araw, 3 araw, makikita po natin yan na hindi talaga ayaw pa talaga siyang kumain. Pag gustong kumain, bigyan natin ng kaunti, parang ganun lang, kaunti. So ang ibibigay natin ay pangpagatas po ang ibigay natin. Dito sa amin, Lactatex po ang ibigay namin, pangpagatas po. So yan po ang gagawin natin. So hanggang tuloy-tuloy na sa hanggang day 10. So di natin namalayan na malaki na sila. So yan po ang natin. Dahil sa panahon ngayon, nagkaroon tayo ng pagtatay po. So, napasukan tayo sa day 10. So, normal lang yan. So, ito yung makikita natin sa day 10. Normal lang po. Yung mga puti-puti na yan. So, meron naman tayong technician dito. Every week po, nandito sila para subaybayan yung paglaki ng mga alaga nating biik. So, sa ngayon, ay hanggang day 10. So yan po ang tips ko sa ngayon sa hanggang day 10 po ang ibibigay po natin. So nakikita mo yung kaldero nakatali. So naglagay talaga kami kasi sa sobrang lamig po ng panahon. So nagpauso kami para walang lamok, para makaiwas tayo sa lamok. Alam mo yan, tag-ulan ay malamok talaga. So yan talaga ang natin ang gagawin. Iwasan natin pag wala kayong lagayan, pag ganito yung sistema po, backyard lang to. So maglagay tayo ng kama para pag tag-ulan ay makapasok yung tubig. So nasa ilalim lang, hindi yung nabiik natin. So
Ganon din sa kabila. Oh. So, ganyan. So, tara. Dito tayo sa day 12. Ay, day 12 man. Isang buwan kalahati. So, ito, malapit na to. Malapit na tong ihiwalay po sa inahin. So, tingnan nyo yung inahin natin. Kahit 2 kilo pa yung ibigay, so ganyan talaga yung sistema sa pangangatawan ng inahin natin. So, okay lang yan kasi busog naman lagi. Marami yung bigay natin. Sa ganitong edad, wala pa tayong ibigay. So, continuation yan hanggang sa paghiwalay po sa inahin. So, yan po. So, ang inahin natin, so, sa isa, malapit ng magdalawang buwan, ay hiwalay natin ang inahin natin. Baka kainin ng mga bait niyan. So, wala na tayong inahin. Yan po ang gagawin natin. Oh, ayan tayo. Yan po. Wala na masyadong maibigay na gatas. Ay ubos na. So dito naman tayo. Yung ang sinasabi ko kanina, sa paghiwalay pa lang sa biik ay bigyan na po natin ng vitamins. So yan po ang gagawin. Sa paghiwalay pa lang dito ha. Sa paghiwalay ganito. Sa paghiwalay agad-agad natin bigyan ng porga ang inahin. Ang biik ay bigyan natin ng vitamins. Yan po ang ibigay natin para makarecover sila at makakain sila ng maayos. Sa mga ganitong edad, nagbibigay na po kami ng pakain po sa sahig para matuto silang kumain. So yan po ang gagawin natin. So ang gagawin natin dyan, magsimula tayo ng pakain ng ganyang karami ay magsimula po sa hanggang 12. So yan sila, yung dalawang sagayan. So ito sila ay marunong pong kumain. Kaya sa pagbigay ng porga, vitamins sa natin, ay marunong na talaga sila sa paghiwalay na natin ng inahin. So ganito na yung resulta. So ito bago to. So nabigyan natin ng vitamins. After a week ay magbigay na tayo ng porga. So ito, kompleto na to. Kompleto ng vitamins at saka porga po.